Sa mga oras na ito, tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay. Meron pong nag-request sa atin na talakayin ito ng konti, kunti lang, na kung saan ito bang pag-aantanda o yung pagsasanta cross, no? O yung pagsasign of the cross, ito ba niya ay biblical o utos ba ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Jesucristo ang pagsasign of the cross o pag-aantanda, mga binamahal na mga kapatid, no? Ipakita natin ang title natin. Sign of the cross, is it biblical? Ayan, no? Ito ba ay biblical, mga minamahal na mga kapatid? Nakikita natin usually and commonly sa mga kaibigan natin mga Katoliko na nag-aantanda o nagsasanta cross. At ako din ay galing ang Katoliko kaya ginagawa namin yan dati. Pero sa amin pong pagsasamba dati, hindi ko yan na alalang itinuro ng pari o ng mga seminarians o yung mga tinatawag nating mga nagtuturo sa katekismo kung ano ang kahulugan ng pag-aantanda, no? Hindi ko pa narinig yan nung araw. Meron po kasing isang seminaryan na talagang tinalakay niya at nag-request yung isa na may patalakay sa atin kung tama ba, no, yung kanilang paniniwala. Gaya mo, ako'y dating Katoliko, mga kapatid. Bakit may sign of the cross ang mga Katoliko? Ayan. No, bakit may sign of the cross? Nakikita niyo mga kapatid, pagka yung mga kaibigan natin Katoliko, anywhere, anytime, nagsa-sign of the cross yan. Pag makadaan sila, may simbahan, nagsa-sign of the cross. Pag pumasok sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Pag bumabayan sa ilog, tatawid, nagsa-sign of the cross. Bago maligo, nagsa-sign of the cross. Anywhere, anytime, nagsa-sign of the cross sila sa ibang bagay. At yung pong kasi nagtalakay nito ay isa pong seminaryan, yung Rex ang pangalan, o Rex the Seminarian. Ang sabi niya, meron siyang binanggit dyan mga kapatid na ganito. Bakit maraming sekta ang nag-aakala na hindi tama ang mag-sign of the cross? Yan, yun ang sabi niya, no? Bakit akala nila mali ito? Dahil hindi nila alam ang tunay na kahulugan nito. Dahil wala naman silang totoong alam sa pananampalatayang Katoliko. Hindi naman nila pinag-aralan ang kabuuan ng Catholic faith. Mga imbentong aral lang ng mga sulpot na pastor ang pinakinggan nila at nalaman nila. Hihihi, sabi niya. Kaya hindi nila kayang unawain kung ano ang pagkakaunawa natin sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Kunwari, ang dami nilang alam pero sa totoo lang, wala. Hihihi. Yan sabi niya, no? Yun ang mga sulpot na pastor, ang tawag niya, nagpapakunwaring may alam pero wala daw alam, sabi niya. Ang aral daw ng Katoliko ay sabi nila rito ay hindi alam ng mga pastor. Kaya ang sabi niya, imbentong aral lang ng sulpot na mga pastor. Alin ba yung imbentong aral? Yung nasa Biblia o wala sa Biblia? Yun ang tanong natin doon sa isang seminaryan, no? At kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, ay sabi nila rito, hindi daw kasi alam yung kahulugan ng pagsasanta cross o pag-aantanda. Alam ko na marami tayong viewers na mga Katoliko o some of you were former Catholics, no? At gaya na ninyo ako o kasama ninyo ako sa ganyang bagay. Dati rin po ako Katoliko. My parents, my family ay dating Katoliko and now we are proud, no, to be a member of Seventh-day Adventist Church o being a member. So dito mga kapatid, nakikita natin ay sulpot lang daw kasi walang alam, imbento lang yung aral at hindi daw alam yung kahulugan ng tinatawag nating pag-aantanda. So yun ang kanyang gustong i-point. Totoo ba na yung aral ng pag-aantanda ay utos ng Panginoong Diyos? Aral ng Biblia mga kapatid? Pagka kasi aral ng Biblia, naalala ko yung komposisyon ng inyong lingkod na mga aral ng Biblia, gabay sa iyo tuwina. Di ba? Alam niyo mga kapatid, mga aral ng Biblia, di ba? Gabay sa iyo tuwina. O alamin natin kung ito ba'y aral ng Biblia dahil yun ang gabay sa atin mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ano ba yung pong itinuturo? Saan pa galing yung turo ng pag-aantanda? Sa Biblia ba o sa katekismo? Yung Catechism of the Catholic Church. Basahin natin yung pong sagot nila, no? Yung sagot, yung pong Rex de Seminar, kilala po yan sa Facebook. Sabi ng kanilang church, ito po ang sagot nila, Catechism. The Christian begins his day, his prayers, and his activities with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan. Ang sabi nila dyan, yun anya mga Kristiyano. No? He was, this book, referring to the Catholic members, na ang sabi,
magsisimula sa kanyang araw ng pananalangin sa kanyang mga activity sa pamamagitan ng pag-aantanda, mga kapatid. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, nung basahin ko ito sa kanila pong tinatawag nating Catechism of the Catholic Church, wala akong nakitang quotation galing sa Biblia. Quotation na mayroon talata na dapat ang mga Kristiyano ay mag-aantanda pagising sa umaga bago manalangin at bago gumawa ng kanyang mga activity sa buong maghapon. No, wala akong nabasang ganon. Only the Catechism of the Catholic Church. Why? Because it is their doctrine, mga kapatid. It is their doctrine, yung pong pag-aantanda. So, dito na natin makita, hindi siya itinuro ng Biblia dahil kung itinuro ng Biblia, dapat mayroong quotation from the Bible. Nung bang nagturo ang ating Panginoong Jesucristo, when we pray, sinabi ba ni Kristo na when you pray, start it with the sign of the cross? Ayan, meron bang ganon? Ang sabi ng Biblia, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo ng pattern ng pananalangin, ganito ang ating mababasa. Ang sabi diyan, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsalita nito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ayan. Dito mga kapatid, may pinakikita, sabi ni Jesus Christ, pray like this manner. Okay? Pray this manner, sabi ni Jesus. Our Father. Hindi sinabi ni Kristo, manalangin kayo ng gaya nito. Simulan ninyo sa pag-aantanda sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Wala naman ako nabasang ganon. Ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng pattern. Pero wala sa pattern niya o wala doon sa itinuro niya na kailangang mag-sign of the cross, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi wala naman tayong mabasa, nagturo ang Panginoong Jesucristo. Wala rin tayong nabasa nung manalangin ng Panginoong Jesucristo, gumamit siya ng pag-aantanda. Maging ang mga apostol. Never kong nabasa sa Biblia na ang mga apostol nag-aantanda habang sila'y nananalangin, mga minamahal na mga kapatid, o nagsasign of the cross. Ito pa ang sabi nila. Sa Catechism of the Catholic Church 2157, ang sabi nila, the sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. So ang sabi nila rito, difficulties. Kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, yun anyang pag-aantanda ay natin ay nagpapalakas sa atin sa pagka nakaharap tayo ng mga pagsubok o ng mga tukso at mga kahirapan. So kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, wala pa rin silang mga kinuot na banal na kasulatan to prove or to support their claims, mga kapatid. No? Yung claim nila na mag-sign of the cross, makatutulong sa ating mapapalakas tayo doon sa ating kinakaharap na mga tukso at mga kahirapan. Totoo ba na mayroong ganito sa Biblia? Mali. Bakit? Kasi hindi sign of the cross ang itinuro ni Kristo para hindi madaig sa tukso. Anong itinuro ni Kristo? Ito, Marcos 14:38. Ang teachings ni Christ, ang sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So dito mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, magbantay kayo at manalangin. Hindi naman sinabi ni Kristo, mag-antanda kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Walang ganun mga minamahal na mga kapatid. That's why kung inyong titingnan yung panahon ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, walang utos na ganun. Wala din binanggit na magsa-sign of the cross, no? Noo sa dibdib, sa dalawang balikat, tapos minsan sa baba, minsan nakaganito. Walang ganun mga kapatid, no? Walang sinabi ni Kristo na mag-antanda at manalangin. Ang sabi ni Kristo, magbantay at manalangin upang huwag may madaig sa tukso. So, in order for you to overcome trials, temptations, difficulties, mga tribulations sa ating buhay, ay mga minamahal, ang sabi ni Kristo, magbantay at manalangin. Mahina ang ating connection, ha? Magbantay at manalangin, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita, walang support yung kanila pong aral na tinatawag nating mag-antanda, mga kapatid, para makalagpas o mapagtagumpayan yung tukso at mga kahirapan. Walang aral na ganun sa Biblia. Katikista meron, Biblia wala, mga kapatid. Klaro yun, binasa natin kanina.
Ang sabi nila sa catechism nila, sign of the cross strengthens us in temptation and difficulties. Sabi ni Kristo, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig sa tukso. Magkaiba, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, sabi nila, Catechism of the Catholic Church 1668, the characteristics of sacramental. Ay, ano ba yung sacramental nila? Sacramentals are instituted for the sanctification of certain ministries of the church, certain states of life, a great variety of circumstances in Christian life, and the use of many things helpful to men. Yan, yun yung mga sakramento nila. They always include a prayer, tandaan niyo mga kapatid ha, they always include in a prayer often accompanied by specific sign, ayan, such as the laying on of hands, the sign of the cross, or the sprinkling of holy water. Ayan, mga kapatid. Ang sabi nila rito ay kapag na sila ay gumagawa nitong mga certain ministries ng church, ang sabi nila rito ay they always include prayer, at yung prayer na yon may kasamang laying of hands or sign of the cross or sprinkling of holy water. O napansin nyo, meron bang binabanggit silang holy water? Meron bang holy water sa Biblia ang ginagamit ngayon? Saan pagaling nila yan? Bakit naging holy yan? Okay? Yung water na, mayroon bang ginagamit? Siguro pag mayroon tayong sapat na references, tatalakayin din natin yung holy water na yan. Sapagkat never ako nakabasa sa Biblia na mayroong holy water at ang Katoliko lang ang nagkaroon yan, mga kapatid. At yun ang ginagamit lang mag-wisik-wisik, no? Pagka may blessing sila, mag-wisik holy water. Holy water. Walang holy water, mga kapatid. At yung sign of the cross, wala din yan na mag-aantanda bago manalangin o anumang gagawin. Ito pa, sa kanang Catechism of Catholic Church, sabi la rito. Sabi dyan, the sign of the cross on the threshold of the celebration marks with the imprint of Christ the one who is going to belong to him, and signifies the grace of the redemption Christ won for us by his cross. So nakita niyo mga kapatid, yun anyang pagsa-sign of the cross ay isang celebration na mayroong marka tayo na iniwan ni Kristo na tayo ay kay Kristo o pamamayari ni Kristo, at ito anyay nangangahulugan ng grasya ng pagtubos ni Kristo nang siya po ay naipako sa cross, mga kapatid. Wala akong nabasang ganun pa rin nakahulugan ng sign of the cross. Walang ganun, mga kapatid. Once you accepted Christ, not by signing of the cross, but by faith, mga kapatid. By faith. Ang sabi ng Biblia ganito Juan 1:12. Sabi ng Biblia, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kung nakikita ninyo mga minamahal na mga kapatid, yung kay Kristo, pagmamayari ni Kristo na naging mga anak ng Diyos, those who accepted Him and believe in Him, mga kapatid, they gave the right to become sons and daughters of God, mga minamahal na mga kapatid. Yung nagsisampalataya sa kanyang pangalan, hindi yung nag-aantanda o nagsasanta Cruz. Walang ganon. Mga kapatid, bakit? Kasi kung yun ang kahulugan nun, ang daming mga nagsasanta Cruz, mga rebelde naman. O ibig sabihin, mga pasaway, mga galit sa kautusan ng Diyos, mga bisyoso, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, yung pong seminarya na bumabanat na mga sulpot daw tayo, wala tayong alam, nagbigay siya, mga kapatid, ng mga reasons niya kung bakit mahalaga yung signs of the cross o pagsa-sign of the cross. Hindi naman natin pinipersonal, aral lang po tayo, no? Kaya ito po yung comparative study between the Bible and their teachings. Wala naman tayong kinote na aral natin mga Seventh-day Adventists, kundi yung aral ng Biblia, mga kapatid. Ano po? Ito po, number 1 nilang rason, sabi nila dyan. First reason kung bakit kailangan daw mag-antanda is it is reminder of our baptism, namatay na kasama ni Kristo sa cross. Ayan, sabi nila, then Roma sa stress, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayan, nakita ninyo mga kapatid. Ang sabi dyan, mga minamahal, ang reminder daw ng ating baptism, yung sign of the cross. Saan nyo nabasa sa Biblia o saan natin nabasa na reminder o paalaala sa ating bautismo yung sign of the cross? Walang ganun, mga kapatid. Ang tanong ni Apostol Pablo sa Roma sa stress, hindi ba nyo alam na tayong lahat na nabautismuhan
ay nabautismohan sa kamatayan ni Kristo? Kaya nga mag-aantanda kayo? Meron bang ganon? Walang ganon. Ipinaalala nga ni Apostol Pablo na yung baptism natin ay sumisimbolo sa kamatayan ni Kristo. Hindi nagpaalala yung bautismo sa yung pag-aantanda sa bautismo. Bakit? Unang-una yung bautismo nila ng formula mali. Mali. I mean, yung act of baptism nila, bakit mali? Kasi hindi paglubog eh. At yung binabautismuhan, bata, mali pa rin. Mga kapatid, o tinalakay na natin bakit mali ang bautismo sa sanggol. Pwede nyo pong panoorin yan sa ating YouTube channel. Meron din, yung pong proper ng bautismo, ano bang tamang bautismo? Ilublob sa tubig o ilubog sa tubig o buhos-buhosan ng ulo, hulap-hulapon o i-sprayhan, mga kapatid, o sprinkling, wisikan. O nakita ninyo, mali na kaagad. Yung Roma 6:3, hindi siya sumusuporta sa pag-aantanda, kundi sumusuporta ito at nagpapaalala sa atin na yung ating bautismo ay tumutukoy ito na bautismohan tayo sa kamatayan ni Kristo. Hindi yan tumutukoy na nag-aantanda ka dahil nabautismohan ka. Mali, mga kapatid ko. No? Kaya nga pagdating sa verse 4, ang sabi diyan, sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. O kita ninyo, sabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, tayo namatay at nailibing kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya mahalagang bautismohan ang tao. Ilublob, hindi lagyan ng wisik-wisikan lang ang ulo. Bata pa, binautismuhan. Paano na bata? Paano malaman ng bata na siya ay nabautismuhan? Hindi niya alam. O di ba? Ako ay nabautismuhan ako nung Katoliko pa, hindi ko alam. No? Nung maliit pa ako, mga kapatid. Kaya dito makikita natin na hindi biblical. At pinakikita rin dito, mga kapatid, once na ikaw ay baptized na, nabautismuhan ka, at nailibing kang kasama ni Kristo sa pagitan ng bautismo, ay magkaroon ka ng panibagong buhay. Ang problema ngayon, yung mga kaibigan natin mga Katoliko, kahit mga pari nila, may mga pictures tayo, naglalasing, mga kapatid. At ako po ay nakikita ko doon sa aming parokya nung araw, pari namin lasinggero, kainuman pa niya, tiyuhin ko ha. Mga kapatid, panibagong buhay ba yun? Pari na yun. Mga sakrista nila, kung ano pa, ay malakas pa magbudots eh. Yung mga yung budots ba tawag doon? Mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? Yun ang masaklap. Bakit? Kung panibagong buhay, bakit ang lakas pa mag-inom? Mga kapatid ko ng alak, bakit nagbibisyo? O nakita ninyo, there's no difference. Hindi po connected yung sign of the cross, yung pag-aantanda nila dito sa bautismo. Malayo. Malayo, mga kapatid. Ito pa. Ito kasi kinote ito ng kanila pong seminarista. Galatia 2:20. O ito, reminder of baptism daw. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, dito sa Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Aba, napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo, I am not the one who live, but Christ liveth in me. Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, dapat susundin natin ang kanyang kalooban, hindi yung kalooban ng sarili. Mga kapatid, o di ba seminarista, malakas magsigarilyo, malakas uminom. Mga kapatid, di ba? Yung pari nila na sikat, malakas uminom ng alak yun eh. O di ba? Mayroon tayong ebidensya niyan, pati yung pari sa amin. Ngayon, kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, dapat merong transformation. Nagtatransform ang ating buhay. Nag-change ang ating buhay from darkness into light. The problem is, from darkness into darkness, there's no difference, mga kapatid. No? There's no difference sa mga bagay na yon na kung saan ay meron pa ring ganong gawain, mga minamahal na mga kapatid. At ikalawang rason, para 11 tapos na tayo, makapag-record pa. Ikalawang rason ng pagsasign of the cross daw, kasi ito po ay mark of discipleship. Aba, mark of discipleship, mga kapatid. Ang sabi nila rin, sila din ang quote niyang Apocalypse 7:3. Sabi rin huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Aba,
ginamit nila mga minamahal na mga kapatid, yung Apocalypse 7:3, it is a prophecy mga kapatid. Hindi ito literal na tatak sa noo. At hindi rin ito pag-aantanda. Kasi ang pag-aantanda nila hindi lang naman sa noo. Meron ding sa dibdib at sa dalawang balikat. O di ba ka? Sa ngalan ng Ama, Anak, o di ba? Sa ano ba yun? Holy Spirit o Espiritu Santo. Amen. O dito minsan, o minsan dito. Ano ba yun dito? O mga kapatid. Kita ninyo? Mali yung talatang ginamit out of context. Hindi pa fit sa kanilang ginamit. Noo lang nakalagay, noo, dibdib, at dalawang balikat yung pag-aantanda nila. Dito, hindi pa natatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ang problema, meron ding mga itinatak o mga tatak o tanda rito sa Bible, mga kapatid. Hindi pag-aantanda. O pakinggan ninyo ang sagot ng Biblia. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5 hanggang 6. Ganda na sinabi mga kapatid, sabi riyan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. O kita nyo, sa iyong puso. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid, dito, ang sinasabi diyang pinakatanda sa iyong kamay at sa noo, ibig sabihin, isa buhay gagawin mo at ituturo mo. Huwag mo kalimutan, isa-isip mo, at hindi lang basta isa buhay, ituturo pa sa mga anak. Sasalitain kapag ikay nakaupo sa bahay, pagka ikay lumalakad, pagka ikay nakahiga, pag ikay bumabangon. Ibig sabihin, isa sa buhay mo, ito mga kapatid, hindi rin ito pag-aantanda sapagkat ito pinapakita. Kapag ka ikaw ay umiibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, itong sasalitain, itong itinuro ng Panginoon. Una sa pamilya, sunod sa mga kapitbahay, mga kapatid, sa kabarangay, sa bayan, di ba? Sa lungsod, sa syudad, mga kapatid, at sa buong bansa. Ito po yung napakagandang tanda sa kamay at sa noo, iyong itinuturo, isinasabuhay at nasa isip, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, Isaiah 8:16. Talian mo ang patutuo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. O di ba ga? Ito yung tatak sa kautusan para sa mga alagad. Ang problema, wala silang kautusan Ang 10 utos, ginawang 9. Minsan, ginawang 2. Tinatanggal yung Sabbath, tinatanggal yung huwag kang gumawa ng ribulto. O di ba ka, tinalakay din natin yon. Bakit bawal ang ribulto ng mga Katoliko? O kita nyo mga kapatid, ito po hindi naman pangatak. It is only a comparative study. Yung kanilang pag-aantanda, tsaka yung nasa Biblia. Is it really biblical? Does the Bible has commanded us o them na kailangan mag-sign of the cross? Walang ganun mga kapatid. Ito pa. Ikalawang Timoteo 2:19, sabi riyan. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Abaga, napakaganda mga kapatid. Yun na niya sabi rito, matibay na saligan ng Diyos ay nanatiling matatag na may tatak. Ano ba yung tatak na yun? Kilala ng Panginoon ang kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa kanyang pangalan. O kita niyo mga minamahal. Sapagkat dito'y pinakikita na kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, tumatawag ka sa Kanya, lumalayo ka sa kalikuan. Ang problema ay gustong magpasaway Tingnan nyo yung mga pasaway, karamihan mga Katoliko, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi sinasabuhay mga minamahal. Di ko alam kung itinuturo, sa amin nga hindi tinuturo At ang sabi rito, kilala ng Panginoon ang Kanya. Bakit kilala ng Panginoon sa Kanya? Yung sa Diyos kasi may tanda yung bayan niya. Ano ba yung tanda? Sabbath. Okay, hindi Santa Cruz ang tanda sa bayan ng Diyos. Sabbath mga kapatid. Seventh day Sabbath. Ezekiel 20 verse 12 at verse 20. Mga kapatid, hindi pag-antanda, magsa-Santa Cruz tayo para malaman tayo anak tayo ng Diyos. Mali. Maling-mali mga kapatid. Bakit? Sabi rito, yung mga kilala ng Diyos sa Kanya,
lumalayo sa kalikuan. Yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. At ikaw, kapag tumatawag ka, patuloy ka sa kalikuan, sabi ng ating Panginoon, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. O kita nyo mga minamahal? So dito'y pinakikita, no? Mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos tumatawag sa Kanya, lumalayo sa kalikuan. Sila hindi, nag-aantanda. No? Ang hindi ko lang nakita yung nag-aantanda bago uminom ng alak. Pero meron ako nakitang marami nag-aantanda bago kumain ng alimango, pusit, no? Yung pusit, yung lechong baboy, mga kapatid. No? Ito pa. Sabi nila, baptism seals the Christian with indelible spiritual mark of his belonging to Christ. Ay, mali na naman mga minamahal. Bakit? Kasi hindi hindi yan silyo na ikaw ay maging kay Kristo, no? Hindi yan bautismo. Hindi silyo mga minamahal yung pagsasanta cross na ikaw ay meron kang spiritual mark, walang ganon. Mali yun mga kapatid, no? At hindi rin ako nakabasa sa Biblia na ang bautismo ay tatak o spiritual na tatak na kay Kristo ka. Hindi. Hindi mga kapatid. That's why magsasanta cross daw o mag-antanda dahil mark of discipleship, mali mga kapatid. Maling-mali, no? Kaya nga kung atin titingnan mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito mga kapatid ko, sabi nila sa binyag tinataka ng Katoliko ang di nabuburang spiritual na marka na kanyang pagiging pagmamayari ni Kristo. Tatak sa noo, no? Kung atin titingnan mga kapatid, di ba? Yung tatak noo sa dibdib tapos dalawang balikat. Kulang mga kapatid. O ito pa sabi ng kanilang Santo Papa. Sabi ng Santo Papa nila doon sa video nila. Pope Francis said, "The cross is the badge that shows who we are." O, di ba? Kaya pag nagsasanta cross, alam mo na nasa Katoliko yan. Our speaking, thinking, looking, working are under the sign of the cross. O di ba ga? Laking under ng sign of the cross. That is under the sign of the love of Jesus to the end. Saan kayo nakabasa niya na under ng love of Jesus yung sign of the cross? Making the sign of the cross when we wake up, before meals, before a danger, to defend against evil, at night before sleep, means we tell ourselves and others to whom we belong and we want to be. O di ba mga kapatid? Alam niyo, pag lagi kayong nagsa-sign of the cross, parang gusto nyong ulitin mapako si Kristo sa cross. Dahil yung mga malalayo na gustong ipako si Kristo, nagsa-sign of the cross na lang mga kapatid. Mga kapatid ko, yun ang malaking problema. Sabi rito ni Santo Papa, yung pagsa-sign of the cross daw, pag gising sa umaga, bago kumain, pag nasa danger ang buhay, at protekta against evil mga kapatid. Malaking problema yan. Pag dumadaan sa simbahan, nagsasanta cross, may simbahan, magsasanta cross. Pag pumasok sa simbahan, nagsasanta cross. Ano malaking problema? May devil ba sa simbahan, mga kapatid? No? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mark of discipleship yung iniwan ni Kristo sa atin. Yan o. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Dito mga minamahal, may iniwan na halimbawa si Kristo, hindi Santa Cruz. Ang iniwan ng halimbawa, yung yapak ni Kristo, yung buhay niya na dapat sundin ng kanyang mga tagasunod. Okay? Si Kristo, Sabbath keeper. Ay, yung mga Katoliko, Sabbath keeper ba? Kinukontra, nakikipagdebate sa atin eh. Si Kristo, di kumakain ng karumal-dumal. Mga apostol, di kumakain. Eh, yung mga Katoliko, lagpas pa dyan ng kinakain, mga kapatid. Kahit yung mga exotic binabanatan, mga minamahal, mga kapatid. Third, kasi hanggang 5 ito matagal pa lang talakayin ito. Acceptance of suffering. Yun daw tinatawag na pagsa-sign of the cross, ina-accept mo yung kahirapan. Lucas 9:23 ang sabi riyan, kung nais ni naman na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang utos ni Kristo, ipasanin ang cross araw-araw at sumunod, hindi iantanda. At hindi rin ito literal na cross, kundi sumunod ka sa kanya, ano man na mangyari sa iyo. Mga kapatid ko, yan ang masaklap doon. Mga kapatid, ang problema, acceptance of suffering. Pero, subukan mong pangaralan sila, sasabihin nila, ayaw ko magsabadista, ayaw ko mag-Seventh-day Adventist, ang daming bawal. Hindi ka makapag-shopping pag Sabado.
Hindi ka makapag-business pag Sabado dahil nasa simbahan ka. Hindi ka ngayon makapagbisyo, hindi ka makapag-inom ng alak, hindi ka na makapag-ganito. Ayaw mo ng ganito eh. Ano ba sabi ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, meron lamang 2 daan na pwedeng pasukan ng tao. Pakinggan ninyo ha. Mateo 7:13 hanggang 14. Sabi riyan. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Anong utos ni Kristo? Makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang doon nagsisipasok. O take note dyan ha. Doon sa daang malawak na marami ang nagsisipasok, napapahamak at marami doon nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at malkitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong roon. O nakita nyo mga minamahal? Acceptance of suffering daw yung pag-aantanda. Pero ayaw naman nila ng kahirapan, ayaw nila ng paglilingkod sa Diyos na tunay. Gusto nila doon sa maluwang na daan, mayroong kahalayan, nag-asiyahan ng mga pangsanlibutan. Gusto nila malawak na daan, pahamak ang punta, mga kapatid. O pwede naman, acceptance of suffering. They will suffer, no? Forevermore. They will suffer for a long time in the judgment day, mga kapatid, sa hell, kung ganun ang kanilang karanasan, no? At number 4, sabi nila, it imparts blessings, no? Yung pag-aantanda, it imparts blessing. No, sabi nila diyan, ito po'y kinote ko doon sa sinabi niya. The church imparts blessing by invoking the name of Jesus. O kita nyo, usually while making the holy sign of the cross of Christ. Mali na naman. Walang kinote. Andin sa baba, by the sign of the cross, various occasions in life are rendered holy. O kita nyo mga kapatid, no? Magiging banal niya sa buhay ng tao yung pagsa-sign of the cross at makakatanggap ka ng blessings. Mali na naman. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, yung pagpapabanal, hindi yan sa pagsa-sign of the cross. Sabi ni Apostol Pedro, ganito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Dito ipinakikita mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Uri ng pamumuhay. Hindi magpakabanal sa magitan ng pagsasanta cross. Mali, mga kapatid ko. Maling-mali. It's very far from the teachings of the Bible. And number 5, mga kapatid. Number 5. Ang pagsasign daw of the cross o pag-aantanda, it move against the devil. Kapatid. Grabe ha. Kaya nga, ang masaklap niya, nagsasanta cross sila pag pumapasok sa simbahan. Pag dumadaan pag may simbahan, malaking problema yan. May diablo sa simbahan ng Katoliko pag ganon, mga kapatid. Ito ang sabi nila, unang Korinto 1:23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa cross, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Unang Juan 3:8. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga kagawa ng diablo. Tama naman yung talata, mali ang pagkaunawa at mali ang pagkakapit. Hindi naman naparito ang anak ng Diyos para wasakin ang gawa ng diablo sa pamamagitan ng pag-aantanda. Walang ganon. At ang sabi ng Biblia, unang Korinto 1:23, ipinangaral si Kristo na napako sa cross, hindi yung cross na pinakuha ni Kristo ang ipinangaral. Mali, mga kapatid. Mali ang baligtad ang pakahulugan. Ang ipinangaral, yung Kristong napako sa cross, hindi yung cross na pinakuha ni Kristo. Mali, mga minamahal na mga kapatid. No? Ito pa, sabi nila, Roma 6:6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa cross kasama ni Kristo para mamatay, kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Itama yung talata. Pagka ikaw ba ay napakong kasama ni Kristo sa cross para mamatay, ibig ba sabihin mag-aantanda ka? Hindi eh. Ibig sabihin, huwag ka na dapat magpaalipin sa kasalanan. Huwag ka nang gumawa sa kasalanan. Doon ka na sa iyong nagtubo sa iyo, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong, totoo bang ang pag-aatanda ay panlaban natin sa diablo, makapagpalayo sa diablo sa atin, mga kapatid? Mali. Ano ang sabi ng Biblia? Let us examine the Bible. What the Bible says, mga kapatid. Sabi riyan, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ano sabi ng Apostol Santiago?
Submit yourselves to God and resist the devil and he will flee from you. Ang sabi ng Biblia, pasakop muna sa Diyos. Isurrender mo na ang buhay bago mo labanan ng diablo, sapagkat pag sinabing isinuko mo ang buhay, you are allowing Christ to live in you. No, mga kapatid, inaalaw mo si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, na siyang mamuhay at siyang may kapangyarihan sa iyo. Hindi sinabi ni Santiago na mag-antanda kayo at bago salansangin ang diablo. Walang ganon. Pasakop. Mahalaga yung pasakop, mga kapatid. At magsilapit sa Diyos. Ito pa, unang Pedro 5:8-9. No? Sabi riyan, mga kapatid, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aaligid na naghahanap ng malalapa. 9. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi ganun din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Mga minamahal na mga kapatid, ang turo ng Biblia, maging handa kayo at magbantay. Hindi sinabi dyan, mag-antanda kayo at magbantay. Medyo magkahawig, pero hindi. Mga kapatid, hindi pareho. Ang sabi dyan, maging handa, hindi sinabing mag-antanda. Magkaiba. Maging handa kayo at magbantay, sapagkat ang diablo na yung kaway parang leon. At ang sabi ng Biblia, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Yun ang sinabi ng Biblia. Ang antanda, mga kapatid, hindi tinuro ng Biblia. Ito, sign of the cross, o yung pag-aantanda, hindi turo ng Biblia, hindi turo ni Kristo, walang apostol na nagturo at di rin ito ginawa, walang kinalaman sa kaligtasan. Ang tanging nagturo niyan ang Romanong Katoliko. And that is tinatawag nating unbiblical, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, ang cross, ang pag-aantanda ba ay turo ng Biblia? Hindi. Biblical ba? Lalong hindi, mga kapatid ko. May kinalaman ba sa kaligtasan? Wala. May turo ba ang Kristo? Wala rin. May gumagawa ba ng mga apostol? Wala. Kaya wag nating gawin yung ginagawa, sapagkat yun ay palatandaan na ikaw ay Katoliko, sabi nila. At hindi po yan may kapangyarihan pag-antanda para mapalayo ang diablo, mga kapatid. No? Para kung manood kayo ng salida o yung movie, mga kapatid, yung nag-aantanda, lalong nilalapitan ng diablo, mga kapatid. No? Alright, mga minamahal na mga kapatid, dyan lang po muna ang ating pagtalakay.